Magandang araw mga kaibigan at maligayang pagdating sa ating channel. Ngayong araw ay balikan natin ang buhay ng isa sa mga pinakakilalang personalidad sa kasaysayan ng Tondo, Maynila. Isang lalaking kinatatakutan ng marami noong kanyang panahon at kalaunan ay naging alamat sa kasaysayan ng Pilipinas. Siya ang tinaguriang hari ng Tondo. Ang tunay niyang pangalan ay Nicasio Asyong Rodriguez Salonga. Ipinanganak siya noong Oktubre 7, 1925 sa Tondo, Maynila, Pilipinas. Sa panahong iyon, ang Tondo ay isa sa pinakamataong distrito ng Maynila. Maraming pamilya ang nabubuhay sa kahirapan at laganap ang mga gang at karahasan sa iba't ibang lugar. Hanggang sa kasalukuyan, kakaunti lamang ang mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Ang mga pangalan ng kanyang mga magulang at maging ang eksaktong bilang ng kanyang mga kapatid ay hindi malinaw na naitala sa mga opisyal na sanggunian. Dahil dito maraming kwento ang kumalat tungkol sa kanyang buhay, ngunit hindi lahat ay napatunayan. Ang alam ng mga historiador ay lumaki si Asyong sa Tondo, kung saan maaga niyang naranasan ang hirap ng buhay at ang magulong kapaligiran ng kanilang komunidad. Dito rin unti-unting nabuo ang kanyang matapang na personalidad na kalaunan ay naging dahilan upang makilala siya sa buong Maynila. Ngunit paano nga ba nagsimula ang kanyang pagpasok sa mundo ng mga gang? At paano siya naging pinakakinatatakutang tao sa Tondo? Magmula sa murang edad, nakita na ni Asyong ang tunay na kalagayan ng buhay sa Tondo. Maraming pamilya ang naghihirap. Maraming kabataan ang napipilitang huminto sa pag-aaral at halos araw-araw ay may nagaganap na away sa mga eskinita. Dahil sa ganitong kapaligiran, natuto siyang maging matapang at lumaban para mabuhay. Habang nagbibinata si Asyong, unti-unti siyang nakilala sa kanilang lugar. Hindi siya matangkad, ngunit kilala siya sa kanyang tapang, bilis kumilos at kumpiyansa sa sarili. Madali rin siyang makabuo ng mga kaibigan. Kaya hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng sariling grupo ng mga kabataan. Noong dekada 1940, kagagaling pa lamang ng Pilipinas sa ikalawang digmaang pandaigdig. Maraming gusali ang nasira, maraming nawalan ng trabaho, at laganap ang kahirapan. Dahil dito, lumakas ang impluensya ng iba't ibang gang sa Maynila, lalo na sa Tondo. Ang bawat grupo ay may sariling teritoryong binabantayan at madalas ay nagkakaroon ng mararahas na sagupaan. Sa panahong ito, nagsimulang umangat ang pangalan ni Asyong Salonga. Dahil sa kanyang tapang at kakayahang mamuno, nakilala siya hindi lamang sa Tondo kundi maging sa mga karatig lugar. Kalaunan, tinawag siya ng marami bilang Hari ng Tondo. Ngunit kasabay ng kanyang pagsikat ay ang pagdami rin ng kanyang mga kaaway. Hindi lamang mga kalabang gang ang kanyang nakabanggaan, kundi maging ang mga awtoridad na nagsisikap na sugpuin ang lumalalang karahasan sa lungsod. Habang lumalaki ang kanyang pangalan, mas lalo ring naging mapanganib ang kanyang buhay. Maraming pagkakataong muntik na siyang mapatay, ngunit sa bawat insidente ay tila nakaliligtas siya. Dahil dito, lalo pang lumakas ang kanyang reputasyon at nagsimulang mabuo ang iba't ibang alamat tungkol sa kanyang katauhan. Ngunit sino nga ba ang mga taong naging pinakamalalaking kalaban ni Asyong Salonga? At paano nauwi sa madugong wakas ang kanyang buhay? Noong kasagsagan ng kanyang impluensya, halos lahat ng tao sa Tondo ay kilala ang pangalan ni Asyong Salonga. May mga taong natatakot sa kanya, ngunit mayroon ding humahanga dahil sa kanyang tapang at impluensya sa kanilang lugar. Sa panahong iyon, mabilis na kumalat ang kanyang pangalan sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Kilala rin si Asyong sa kanyang kakaibang pananamit. Madalas siyang nakasuot ng puting polo o kamiseta, maayos ang ayos ng kanyang buhok, at palaging malinis tingnan. Dahil dito, marami ang nagsasabing para siyang artista kaysa isang leader ng gang. Ngunit sa likod ng kanyang maayos na itsura, ay isang taong kinatatakutan ng kanyang mga kalaban. Habang lumalakas ang kanyang grupo,
mas tumitindi rin ang alitan sa pagitan ng iba't ibang gang. Madalas magkaroon ng habulan, suntukan, at barilan sa mga eskinita ng Tondo. Dahil dito, naging mahigpit ang pagbabantay ng mga pulis sa lugar. Sa kabila ng mga operasyon ng mga otoridad, ilang ulit ding nakaligtas si Asyong sa mga pagtatangkang hulihin siya. Dahil dito, lalo pang lumakas ang kanyang reputasyon. May mga kwentong nagsasabing napakahirap daw siyang mahuli dahil mabilis siyang nakakakuha ng balita kapag may paparating na mga pulis. Gayunman, ang ilan sa mga kwentong ito ay nananatiling bahagi lamang ng mga alamat at hindi lahat ay napatunayan. Habang tumatagal, lalo ring dumarami ang kanyang mga kaaway. Hindi lamang mula sa mga kalabang grupo, kundi maging sa mga taong nais tapusin ang kanyang pamamayani sa Tondo. Hindi alam ni Asyong na unti-unti na palang nalalapit ang araw na magbabago sa kanyang buhay. Isang araw na magwawakas sa alamat ng taong tinaguriang hari ng Tondo. Noong taong 1951, nagsimula nang maging mas maigting ang paghahanap ng mga awtoridad kay Asyong Salonga. Kasabay nito, mas lumala rin ang alitan sa pagitan ng kanyang grupo at ng iba pang mga gang sa Tondo. Halos bawat araw ay may balitang may nagaganap na karahasan sa lugar. Ayon sa mga naitalang kwento, alam ni Asyong na marami na siyang kaaway. Kaya saan man siya magpunta, ay palagi siyang nag-iingat. Hindi siya basta-basta nagtitiwala sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil alam niyang anumang oras ay maaaring may magtangkang kitilin ang kanyang buhay. Dumating ang araw na hindi na niya inaasahan. Noong Oktubre 7, 1951, sa mismong araw ng kanyang ika-2 na kaarawan, pinagbabaril si Asyong Salonga sa Tondo. Ayon sa mga ulat, isa sa mga suspek ay si Heriberto Totoy Golem Pasay, na sinasabing umatake habang hindi handa si Asyong. Dahil sa dami ng tama ng bala, hindi na siya umabot ng buhay sa pagamutan. Mabilis na kumalat ang balita sa buong Maynila. Marami ang nagulat sa kanyang pagkamatay dahil sa loob ng maraming taon ay tila wala nang makakatalo sa taong tinaguriang hari ng Tondo. Sa kanyang pagpanaw, nagtapos ang buhay ng isa sa pinakakilalang gang leader sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang pangalan. Sa mga sumunod na taon, naging inspirasyon ang kanyang buhay sa mga aklat, artikulo at pelikula. Isa sa pinakakilalang pelikula tungkol sa kanya ay ang Asyong Salonga, kung saan iba't ibang aktor ang gumanap sa kanyang karakter sa paglipas ng mga dekada. Hanggang ngayon, kapag binanggit ang pangalang Asyong Salonga, marami pa ring nagkakaroon ng iba't ibang pananaw. Para sa iba, isa siyang simbolo ng karahasan sa magulong panahon ng Tondo. Para naman sa iba, isa siyang alamat na naging bahagi ng kasaysayan ng Maynila. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang kanyang kwento ay nananatiling paalala na ang landas ng karahasan ay kadalasang nauuwi sa trahedya. Ang kapangyarihan at takot ay maaaring magtagal sa isang panahon, ngunit hindi ito nananatili habang buhay. Ngunit dito nagtatapos ang buhay ni Asyong Salonga. Dito naman nagsisimula ang mga kwento at alamat na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ng marami. Matapos ang kanyang pagkamatay, maraming kwento ang kumalat sa Tondo. Sinasabi ng ilang matatanda na kapag sumapit ang malalim na gabi at tahimik na ang mga kalsada, may mga pagkakataong may naririnig silang mga yabag na parang may naglalakad sa madilim na eskinita. May ilan din na nagsasabing may nakikita silang anino ng isang lalaking nakasuot ng puting damit na nakatayo sa gilid ng daan. Tahimik lamang daw ito at tila may hinihintay. Ngunit kapag lalapitan, bigla na lamang nawawala na parang hangin. Isang gabi, may isang tricycle driver na dumaan sa isang lumang bahagi ng Tondo. Habang nagmamaneho siya, may nakita siyang isang lalaki na nakatayo sa tabi ng kalsada. Huminto siya dahil akala niya ay may sasakay na pasahero. Ngunit nang tumingin siyang muli, wala ng tao. Kinabukasan, ikinuwento niya ang kanyang nakita sa isang matandang residente. Nang ipakita sa kanya ang lumang larawan ni Asyong Salonga, bigla siyang natahimik. Siya ang nakita ko kagabi.
Mahina niyang sinabi. Mula noon, iniwasan na niyang dumaan sa lugar na iyon kapag hating gabi. May mga nagsasabi rin na sa mga lumang eskinita ng Tondo ay parang may nakabantay pa ring anino mula sa nakaraan. Isang pangalan na minsang kinatakutan at hinangaan ng marami. Ngunit tandaan natin na ang mga kwentong ito tungkol sa multo ni Asyong Salonga ay bahagi lamang ng mga alamat at katang-isip na horror stories. Walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na ito ay totoong nangyari. Pero sa mundo ng mga kwento, ang mga alamat ay nabubuhay dahil ipinapasa ito ng mga tao sa bawat henerasyon. At hanggang ngayon, kapag tahimik na ang gabi sa Tondo at may marinig kang mabagal na yabag sa likod mo, huwag agad matakot. Baka hangin lamang iyon. O baka isang kwento mula sa nakaraan na muling bumabalik sa dilim. Sa paglipas ng maraming taon, nanatili pa rin ang pangalan ni Asyong Salonga sa kasaysayan ng Tondo at ng Maynila. Mula sa isang batang lumaki sa mahirap na kapaligiran, naging isang taong kinilala ng marami dahil sa kanyang tapang, impluwensya at buhay na puno ng kontrobersya. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang taong tinawag na hari ng Tondo. Ito rin ay kwento ng isang panahon kung saan maraming Pilipino ang nakaranas ng kahirapan, kaguluhan at pakikipaglaban para mabuhay. May mga taong nakakita sa kanya bilang isang kinatatakutang lider ng gang. Mayroon din namang tumingin sa kanya bilang isang personalidad na naging bahagi ng kanilang lugar at kasaysayan. Ngunit sa huli, ang buhay ni Asyong Salonga ay nagsisilbing paalala na ang kapangyarihan, takot at pangalan ng isang tao ay hindi permanente. Ang bawat desisyon na ginagawa natin ay may kapalit at ang karahasan ay kadalasang nag-iiwan ng sakit at trahedya. Hanggang ngayon, patuloy pa ring nabubuhay ang kanyang pangalan sa mga kwento, pelikula at alamat. At kasabay nito ay ang mga kwentong bumabalot sa kanyang buhay. Mga kwento ng takot, misteryo, at isang nakaraan na ayaw tuluyang makalimutan. Kung totoo man ang mga alamat tungkol sa kanyang anino o isa lamang itong katang-isip na nabuo sa paglipas ng panahon, isang bagay ang malinaw. Si Asyong Salonga ay naging bahagi ng kasaysayan ng Tondo. Isang pangalan na minsang kinatakutan. Isang pangalan na naging alamat at isang kwento na patuloy pang ikinukuwento sa bawat henerasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood. Kung nagustuhan ninyo ang ating dokumentaryo, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang mga kwento ng kasaysayan, misteryo at mga alamat mula sa Pilipinas. Hanggang sa susunod nating paglalakbay sa nakaraan.